they risked their lives para kay Paul. Kasi si Paul that time, tinutugis siya ng mga Hudyo. Walang kasing saya ba na kapwa the same na nag-serve sa ating Panginoon. So wala ka nang pwedeng maikumpara kung gaano ka kasaya yung ganong feeling. Okay, let's talk about another Bible character. Kuya Alex, it's your time to pick one. Ayan, ito po ay sila Priscilla and Aquila. Ayan po. So yan po, atin pong pag-usapan naman si Priscilla and Aquila. Sino nga po ba sila? Ano po? Mababasa po dito sa gawa. So Acts 18. Basahin ko na po siya sa 18. Pagkatapos umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto, natagpuan niya rito si Aquila, isang Hudyong taga Ponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia kasama ang kanyang asawang si Priscilla. Umalis sila doon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng Hudyo sa Roma. Nakipagkita sa kanila si Pablo at doon na nakitira sapagkat sila ay manggagawa ng tolda na tulad niya. At siya'y tumulong sa kanila. Ito nga po, si Priscilla at si Aquila, sila po ay mga Hudyo nga po, binanggit dito na pinalayas ni Claudio sa Roma. Dahil lahat ng Hudyo po ay pinaalis at sila ay nagbalik nga po sa Corinto. Para po ipagpatuloy yung gawain para sa Panginoon kung saan dito po nanirahan naman si Pablo nung nasa Corinto siya. At the same time po naman nung may isa pa po na sinabi dito sa Acts din po. Acts 18 verses started from 24 si Apollos sa Efeso at sa Corinto. Di po binanggit niya po dito dumating sa Efeso ang isang Hudyong nagngangalang Apollos na ipinanganak sa Alejandria. Mahusay siyang magtalumpati sa maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig na nangangaral at nagtuturo ng wasto tungkol kay Jesus. Ngunit ang bautismong nalalaman niya ay ang bautismo ni Juan. Siya'y walang takot na nagsalita sa sinagoga ng mga Hudyo. Narinig po ng mag-asawang si Priscilla at Aquila ang pagpapaliwanag ni Apollos. Kaya't isinama nila ito sa bahay nila at doon ipinaliwanag na mabuti ang bagay na hindi niya pa alam tungkol sa daan ng Diyos. Ayun nga po, bukod po doon talaga pong itong mag-asawa na ito dahil nga po sila ay maraming nalalaman tungkol sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Sila rin po yung nagtama dito kay Apollos na tungkol doon naman sa pagbabautismo, which yun nga po isinama nila sa Apollos sa kanilang bahay at doon po itinuro yung katuruan ng ating Panginoon. At nang pong magtungo na si Apollos, ninais niyang magpunta po sa Akaya, ito pong mag-asawa na ito ay sumulat sa mga kapatid doon sa Akaya po na sinasabi nila na pagdating doon malaki ang maitutulong niya sa mga mananampalataya sa pamamagitan ng kagandahan ng loob ng Diyos sapagkat walang magawa sa kanya ang mga Hudyo sa hayagang pagtatalo at mula sa mga kasulatan ay pinatunayan niyang si Jesus ang Kristo. Ito nga po, sumulat po yung mag-asawa sa mga kapatiran o doon sa mga kapwa manggagawa sa Akaya po upang suportahan si Apollos kasi alam nila na talagang puspos po o aral itong si Apollos. So hinihingan nila ng suporta na nasuportahan si Apollos pagkat malaki nga po ang maitutulong ni Apollos sa pagpapalaganap o paghahayag ng salita o kasulatan na pinatutunayang si Jesus ay Kristo.
Tapos binanggit din po doon sa Romans 16, ano po, kung saan si Pablo po ay nagpasalamat. Sinabi niya po ay nagpapakamusta po siya doon sa mag-asawa, ano po. Sinabi niya po rito sa 16:3-5, ikamusta ninyo ako, kina Priscilla at Aquila, ng mga kamanggagawa kay Kristo Jesus. Sumuong sila sa panganib upang mailigtas ang aking buhay. At hindi lamang ako ang nagpapasalamat, pati ang mga iglesia ng mga hintil. Ikamusta rin ninyo ako sa iglesyang nagtitipon sa bahay ng mag-asawang ito. Ayun nga po, hindi lamang po sila talaga sabihin, aral sa salita ng ating Panginoon. Tinulungan po nila si Pablo, ganun din tinuruan nila sa Apollos, at ganun din po yung pong kanilang tahanan, ano po, ay ginawang house of church, ano po, kung saan doon ginaganap yung mga pagtitipon ng mga mananampalataya, yung pagtuturo ng tamang katuruan sa ating Panginoong Hesus. At yun nga po, sila po yung nag-host po sa gawain ng ating Panginoon, ito pong mag-asawa na ito, si Priscilla at Aquila po. Thank you, Kuya Alex. Apo. May gusto po ba kayong idagdag? Makita po natin dito sina Priscilla at Aquila na talagang devoted sila sa Panginoon kasi kaya nilang nabasa nga po ni Kuya Alex na they risked their lives para kay Paul kasi si Paul that time tinutugis siya ng mga Hudyo. Siyempre kagaya dito pag tinutugis magtatago ka dito sa ating kapanahunan. So, nandun sina Priscilla to support Paul. So, hindi sila natitinag ba kung anong magiging consequence, dun sa kanilang gagawin. Kasi risky nga po yun na hinahanap si Paul ng mga taga-usig niya. Pero nandun pa rin sila para magsuporta kay Paul. So, makita natin ang kanilang commitment sa Panginoon at sa mga gawain ni Lord. Question po, ano naman po yung matututunan natin sa kwento ni Priscilla and Aquila about the power of a godly couple serving together? Ate Jen, I know you have some answer on this. Maraming beses ko nasabi na napakasaya sa puso, napakasarap sa puso na nagsiserve kagaya sa amin na mag-asawa. Walang kasing saya ba na kapwa the same na nagsiserve sa ating Panginoon. So wala ka nang pwedeng may kumpara kung gaano ka kasaya yung ganong feeling na hindi mo na kailangang hatakin yung asawa mo, hindi mo na kailangang pilitin na magsimba kasama mo. So walang makakatalo sa ganong joy na nararamdaman bilang mag-asawa. Kagaya ni Priscilla at Aquila, kahit anong mangyari, kahit ikapahamak din nila ang kanilang ginagawa, but nakita natin yung kanilang commitment sa Lord. Thank you, Ate Jen. So dito natututunan natin na ang Panginoon, He can use husbands and wives, di ba? As a team sa ministry. Tapos nabanggit nyo kanina yung hospitality nilang mag-asawa kay Apollo, di ba? So yung hospitality na yon in our everyday life, it can be a powerful tool, di ba? And we don't need to be a preacher, you don't have to be a preacher to powerfully influence others katulad nilang mag-asawa. Discipling and teaching others, pareho lang yon, napaka-valuable din. And also, Priscilla and Aquila reminds us that faithful service, kahit na behind the scene pa yan, precious yan sa Panginoon natin. Maraming salamat po.